Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung nakakalungkot na pangyayari ng isang unarmed, kawawang biker. Tinutukan ng baril ng isang motorista na napag-alaman later on na ex-police pala. Nangyari ito sa Quezon City noong August 8 pa. Nalaman lang natin dahil sa viral video na in-upload ng isang netizen o vlogger at dahil sa post ni Attorney Raymond Fortun. Okay, so i-focus ko ng discussion na itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Dismayado siya sa aksyon ng Quezon City Police District dahil duda ang mayor na may whitewash, may cover up kaagad. Instead na pailan ng kaso yung mayabang na motorista na kabaro pala nila, ex-police. Wala, pinayagan na mag-amicable settlement, kawawa ang biktimang motorista. So, ang mayor ngayon ng Quezon City nananawagan dito sa motorista, biker, na lalabas at mag-file ng kaso. Kasi kung napanood nyo yung viral video, kawawa. Grabe, ang tapang, bunot, kasa, tutok na sa pagtutok na nasugatan na kasi parang nauntog sa ulo siguro pa rin. Hindi ko na alam, ma-explain kung bakit nasugatan ng ulo ng biker. Talagang paglapastangan sa karapatan ng isang peaceful na biker dahil lang may baril yung motorista na yung pala ay dating pulis. Na ang dami palang baril itong ex-police na ito, na-dismiss siya. Wilfredo Gonzales. Wilfredo Gonzales ang pangalan ng matapang na ex-police. Ang biker hindi na nalaman ang pangalan. So, ang Quezon City Mayor, salamat po Mayor Joy Belmonte sa iyong concern. Kasi Mayor Belmonte, kinoconsider niya itong Wilfredo Gonzales na ito na salot sa lipunan. Kailangang turuan ng leksyon. So, nananawagan sa itong takot na biker, na mag-come forward, lalapit sa opisina ng butihing mayor at bigyan nila ng proteksyon, siya at ang family niya. Kasi kung walang gagawing legal action, baka maulit na naman at may mangyari na namang masama. Sunod-sunod po ang mga namamatay na sibilyan, mga minor de edad, dahil binabaril sila ng mga active na pulis. Dalawa, this month lang alone, si Jimboy Baltasar sa Nabotas, nirat-rat ng 6 na pulis. And then, saan ba yung Rodriguez Rizal, Umpad, ang first name ni Francis Umpad, parang ganun. 15-year-old, binaril din ng pulis. So, mabuti na lang at tutok lang ang nangyari. Paano kung nakalabit ang gatilyo? Isang buhay na naman ang napaslang. Kaya, sana, magkaroon ng lakas ng loob itong biker na ito. Lumapit sa Quezon City government at pailan ng kaso. And then, itong si Attorney Raymond Fortun, na isa ring biker, isa ring nag-post
sa kanyang Facebook account ba yon na tungkol sa pangyari. Sabi ni Attorney Raymond Fortun, siya na ang bahalang mag-file ng kaso in case takot lumantad itong biker na ito. Okay, anong mga kaso? According to Attorney Raymond Fortun, grave theft, slander by deed, reckless imprudence, physical injuries, kasi nga nasugatan ang ulo ng biker. Siguro sa takot na kasi may baril wala na, nagtago na lang. Okay, ang LTO naman umaaksyon din. Ito palang Gonzales na ito, hindi sa kanya yung kotse, yung red sedan, hiniram niya. Kaya ngayong August 31, ang LTO nag-order kay Gonzales at ang may-ari ng sakyanan na mag-appear sa LTO at i-explain nila bakit hindi sila parusahan ng LTO. Ang violation nila is improper person to operate a vehicle. Kasi hindi sa kanya, at saka reckless imprudence. Okay, ang PNP naman, yung tig-issue ng license sa firearms. Kinonfiscate nila yung 4 na baril nitong Wilfredo Gonzales. I don't know kung anong kaso niya, na-dismiss siya noong 2018. Ang malakas, dahil 4 na baril 3 caliber 45 pistol at isang 9mm. Kinonfiscate na at nirevoke niya na yung license to operate and own a firearm at saka yung license to carry a firearm outside residence. Okay. So, ano ang aking masasabi, reaction nito is, dito ko nakita na naman ang power of social media. Salamat sa vlogger o netizen na nag-upload sa viral video nung Sunday, nag-viral. Ngayon, dinilit na ng vlogger kasi tinakot nitong si Mr. Gonzales. But at least, ang dami nang nakakita. At ang dami nang umaksyon. So yun, plus yung mga post ni Attorney Raymond Fortun, doon ko na ba nalaman yung pangyayari. Kay Raymond Attorney Fortun, sabi ko, grabe. Unang tingin ko pa lang yung kalbo na gumaganon ng 45, sabi ko, baka po ex-police ito. Baka police or ex-police, tama nga ang hinala ko. So, yun po ang power of social media. Mahirap nang gumawa ng kalokohan ngayon dahil konting kamali mo lang, hindi mo alam, binibidyuhan ka pala, wala, patay ka. Kaya itong si Mr. Gonzales, hindi niya akalain na mabubuking siya kasi inayos niya na amicable settlement na pinagbayad pa daw ng 500 pesos itong biker. Ibig sabihin, ang parang lumalabas na may kasalanan yung biker. Kasi pinagbayad siya ng 500 pesos, gusto pa daw kunin ni Mr. Gonzales yung 800 pesos na cash money niya. So, anong klaseng amicable settlement yan? Kaya nga, tama si Mayor Joy Belmonte na duda siya sa Quezon City Police District. Hindi inimbestiga ng maigi, ganun na lang, parang sa tingin ng mga pulis, ang nakasala yung biker at pinagbayad ng 500, tapos na. Yun pala, grabing, nako. So ano ba naman itong ating kapulisan? Hindi na malata, Quezon City, parang galas station, substation, gano'n lang. Hindi naman sa lahat. Ito lang, Quezon City Police District. Gumising naman kayo. Nagdududa na ang butihing Mayor Joy Belmonte sa inyo. Serve and protect ba? Hindi yung pabayaan nyo na lang na paano kung walang nag-upload sa video? O di wala na, quits na. Paano kung walang Attorney Raymond Fortun? So,
sana maglakas loob itong biker para pailan ng kaso. So, ang panawagan ko na lang din dito is tayo, mga tao, huwag kayong matakot sa mga men in uniform. Policeman yan, sundalo man yan. Kasi ang amo, tayong mga tao, tayo, kayo, mga taxpayers ang nagpapasweldo. I-exert nyo yung power ninyo na huwag kayong patakot. So, next time, pag may makita kayong ganyang kamali, yung may cellphone, videohan nyo kaagad, then i-upload. Oh. Ayun. Katulong pa. Yung uploader, nakatulong pa kasi masawata. Ano ba yun? Ma-prevent ang future occurrence ng ganito. So, ngayon, Mr. Gonzales, sising-sisi ngayon. Naging sikat siya sa buong Pilipinas. Kailang sikat sa kahihiyan. Ang kawawa yung kanyang mga anak dahil damay sila sa kahihiyan.